Hello, what's up guys? Welcome back to Goodberg Production. I'm here, your boy Plan Motif, giving you guys another reaction video. And this time I'm gonna talk about Flip Top Moth versus Fangs. At ito nga pala ay, like muna natin yan guys. At ito nga pala ay requested ni Glendel Liomas 232. Sabi niya, Fangs versus Moth boss, may katagalan na pong request. Sorry naman Glendel kasi busy tayo, diba? Sa tolo, marami pang request pero dahil sinabi mo katagalan na, mukhang matagal na nga. So gawin natin guys para makarami tayo. Ganoon pa man guys. Kung bago ka lang rito sa reaction video natin, huwag nyo kalimutan mag-subscribe, like, share ang video natin. Kung di nyo ma-share, kahit i-like nyo na lang guys para kahit paano maabot natin yung mga taong hindi pa naaabot. At sana na-enjoy ninyo yung reaction video natin. Hindi ko inaatake yung mga paborito nyo artist. Karamihan naman sinasabi ko dito, tumatakbo lang sa isip ko at hindi naman opinion at hindi rin pananaw. Ganun pa man guys. Bago tayo mag-start, bigay ko lang yung pedigree ko at I'm a music producer in California. I'm an audio engineer at the same time. I'm a hypnotherapist. I'm an LNLP master of percussion. I'm an applied psychologist. Gawin natin guys para makarami tayo. Flip Top Moth versus Fangs. Tapusin niyo yung video. Let's get to it. Pero sa description na yung personal channel ko, check nyo lang kung gusto niyo ako marinig kumanta o mag-rap. Marami tayong mga bisita doon. Let's get to it. Woo! Aha! Ilang minuto ba to? Mabilis lang to, 26 minutes. Aha. Freestyle. Nandito na naman. Bumabalak palagi na parang merong alam sa mga bagay-bagay nating sariwain. Lahat na mga sinasabi ko na magigiting. Tatawid sa mga isip at utak. Para bang ako ay bumubusila. Huwag na mag-rap. Tagal ko na palang hindi nakapag-post, no? Ng rap. Kanta. Busy din kasi. Advance ko na guys ha. Okay lang ba? Dito tayo. On 7. Flip Top on 7. Day 2. Pangatlong laban ng gabi. Shoutout sa lahat ng performers natin ngayong gabi. Mga B-boys, mga graph heads, mga DJs syempre. At lahat ng MCs. Buong 46 MCs na involved dito ngayon sa On 7. Flip Top magigay para sa parteng na laban, oh. Hey! San Juan Gym, San Juan City, shoutout sa inyo. Whip Caps, buong Flip Top staff. At syempre, sa lahat ng kasama natin mula kahapon pa, makakasama natin next year, 2017. Walang sampalang ka sa Flip Top. Grabe yung laban na parating. Sa kanan ko, Visayas Division represent. Mula Cebu City pa, magingay para kay Fangs. Naghirap ang mahirap. Yo, shoutout sa Polo and Savage, Turbo Hectic, What It Do, EMF, kay Giselle, mahal kita. Yun lang. Sa kaliwa naman, Dasmariñas, Cavite, para sa inyo, magingay para kay Moth. Nanalo si Moth ng Coitos, piliin niya si Fangs mauna. Hindi na natin papatagalin to. Pangatlong laban, Day 2, unang banat, pahingin natin si Fangs. Yo! Puta! 3 buwan na pala nakalipas, sir, nung uli tayo nag-sound trip. Naalala mo pa ba yung beat? Papaalala ko sa'yo. Yung bugbugga, 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 bugga, bugga. Ako, sir, naalala ko ba yung kanta eh? Title nun, Suicide. Nag-sound trip kami sa Pasig, kinabukasan, battle ko sa B-side. Pagkatapos ng sound trip, dami pa sa Enigma. Nadakil sa mga gagong bayolente. Oo, kasi walang palagang apat sa... Si Moth nakatingin po. Ayusin mo sasabihin mo, magre-rebat ako. Si Moth dito guys. Battle ko sa B-side. Nag-aabang si Moth dito. Tapos sa sound trip, dami pa sa Enigma. Nadakil sa mga gagong bayolente. Oo, kasi walang palagang apat sa taong lampas 20. Kaya malakas sa presidente, naging malas sa pasyente. Pinasakay kami sa trip nila, kaya boom! Bigla kami na aksidente. Nung Biyernes, binugbog, binasagan ng bote ng coke ng hina. Nagwawala si ano rito, si Fangs Yun ang ginamit sa pagtugtog ng mga bayolente. Kala ko joke, mabihira. Di makatulog ni sabay sa presidente o duk. Bisag ulo na hiwa. Kaya nung Sabado, inuntog ng amote, nag-choke sa Manila. Pero di bale, tinanggap ko ng buo. Nahiya at nawala. Natalo, umuwing pasa ang napala. Huwag kang umasa na mabuti sa akin, praning. Kaya hindi ko magawa kung pangit kayo tumanggap ng bisita. Malamang dating ko masama. Kaso pakisabi lang sa kanila na pagkakamali nilang nila bakit hindi nila kami kinatay?
Umuwi ako ng Cebu na walang halong pagsisisi o ay sagulmahay. Bumalik ako sa Manila na ang awa ay iniwan ko sa bahay kasi pinabantayan ko yung sarili kong konsensya, may sarili ng lamay. Kaya Mot, paano mo ako tatakutin kung ang takot ko'y pinapauna ko na sa hukay? Lagay natin pinabayaan ko yung battle kasi mas importante sa akin ang buhay. Di ako gumawa ng rason, tang ina mo. Papaalam ko sa iyo ang tunay, sinadya ko talagang ibigay kay Jekin yung corona para palitan ko na sungay. Ano? Speaking of corona, sabi mo kay Sir para siyang si Steve Harvey. Mali siya ng kinoronahan. Dami nagpalakpakan at sigawan, kala ko malakas sa punchline ng binitawan. Kaso, palpakan na piling referensya, malambot kamot yun ay sapat na ebidensya. Kaya si Bak sa Haring Leon tong pusi o nagpakapusa. Kasi sa kagustuhan mo maging hari, yung corona na Miss Universe ang gusto mong makuha. Bakla ang puta. Kaya ang ibig ko sabihin, sa sinabi mo, mukhang may ibig ka sabihin. Kung bakla ka talaga, Mot, ba't di mo na nasabihin? Sige nga, Ahon 7, tulungan niyo ako. Mukhang hindi niya pa ibig sabihin. Ito lang dapat niyo sabihin. Aamin na yan. Aamin na yan. Aamin na yan. Pasabi mo pa kayo. Very premature yung crowd control niya doon, pero okay lang. Nax, manunood ka lang ng patalastas. Buti pa yung champion doon, walang chok. Yabang. Hinay-hinay lang tol, yung kayabangan mo umaagos na parang false. Kung ganun gusto mo, buti pa yung Mot sa aparador ko may balls. Kasi bakla ka, Mot, may gatas ka pa sa puwet. Kakantutin ng Haring Leon tong pusang bubuet. Bukod sa sinulatan kita ng mga barang malupet, bumalik lang ako sa Manila, sir, para makipagsuntukan ulit. Di kasabot ng bata porbida sa mga laban dito. Di kasabot ng bata porbida. Suntukan kasi ako ay purong siga sa mga laban, di lang to puro pabida. Kung alam mo lang na dahil sa mga sugat ko, di lang karir mo, niligtas ko pati liga. Tanong mo kay Enigma. No, kasi hindi ka ang gusto ko Nagka-Asia siguro merong nagyabang o parang gano'n, tapos lumaban siya, parang gano'n. Yun yata yung issue niya. Parang, mapagsik ako, parang gano'n. Laban mo, kundi yung mga tao ng bugbog, nakaka-bad trip lang kasi yung pinaahon niya ako kahit alam niyang hindi ako lumubog. Kung inisip mong ka-level mo na ako, sadyang mali ang yung kutob. Tinanggap ko lang ang battle na to para makabuhos ng sama ng loob. Ang linis nun, eh. Nakalinis. Game! Pinaalala nito, sir, nabugbog pala kayo. Nabugbog din ba to? Buti nga sa'yo. Ngayon, muli kang nagbalik sa syudad. Ngayon, masasamain ka dito. Paumanhin kung gagayahin ko ulit yung iskema niya ng intro. Kagubatan mo'y kinukumpara mo rito, pero mga hayop lang kunwari. Kami rito mas agresibo. Tunay na hayop sa ugali, kaya sa syudad namin iba. Sistemang umiikot lang sa kalye. Pagaling at dumiskarte, pinagsasamantalahan lang mga tulad mong dayong ignorante. Kaya sa lahat ng mga salbahe na di na mapalagay, mga masamang loob na naghihintay, may bagong salta na naman ngayon na maho-hold up. Kaya flip top, mag-ingay! Guys, napaka-convincing ng ginawa ni Mot doon kasi parang sinasabi niya, puro kayo imaginary na gubat, pero dito sa Manila, sa syudad na to, lahat ng tao kami rito, pero yung pag-uugali namin hayop talaga. Which is true kasi sa syudad talaga, especially sa Manila, magulo din talaga eh. Pero may mga lugar talaga na magulo. Pero kasi yung kaguluhan na ginagamit hindi violent eh. Hindi violence kundi yung talino. Bigla kang sasalisihan. Maraming mga estilong mga bagay na hindi mo magugustuhan. You know? Kaya yung mga crime, syempre, the more na condense o maraming tao, mas malaki yung posibilidad na magkaroon ng krimen. Pero hindi lang palaging krimen kasi minsan hindi mo naman kailangan talagang pumatay para makaisa eh. Kailangan talaga marunong ka talaga ng utak. At doon, pag gano'n ka-advance yung isang lugar, mas maraming klase ng krimen na hindi mo pa nasasaksihan. Na hindi naman kailangan maging violente. Pero yung mga gano'n yung sinasabi niyo, tulad ng hold up, tulad ng pang-scam, marami talaga. At sa mga hindi sumigaw, di raw siya magbibigay. Pero, hari na sa gubat ninyo bay, hayop na galing pang Cebu. Eh di saan ka nag-check-in yan? Sa Manila Zoo. Di ba nagpapakali yun ka boy? Lasing bangis pa daw ng tigre. O sige, ako'y pabor. Tutal malakas din ang amoy. Kaya sa palagay ko nga'y lion tiger ka tol. Oo.
pamatay lamok, dapat lang sunugin ka. Gawing abo, pinuhin pa. Tamang katol yung replika, sakto pagtapos kong bilugin at paikot-ikutin ka, ano katol? Nakapag-eroplano ka lang bisakol, feeling cool ka na at fameboy. Huwag ka kang umastang foreign rapper, baka pangalanan kitang J. Coil. Ganyan ako mangengkoy, sige tawagin nyo akong isip bata. Tatawanan ko lang tong nadapa. Tingin nila sa'yo'y mabangis na leon, pero nung huling laban, nawala. Yung mga bara mo kay Senon, naipit. Yung choke mo, ang lala, kaya hindi ka ligaw na leon, nakakabuisit. Isa ka lang pusang gala. Bangis mo'y kulang sa gawa, kaya na napaaway sa Sir Rick, baka nagtanim na yan ng galit. Bakit? Kung alam mo lang, ubos na yung takot ko, kagabi lang, yun ang sabi mo kay J. King nung sa away na pasabit. Ikaw mismo nagbanggit ng pangsarili mong lait, nakakahiyang inubos mo lang yung takot, pero yung tapang hindi ginamit. Siyempre, aasahan ko na, lipat mo, para magmukhang matapang, mga ngatwiran to. Ulol, sa bilis mo nga tumakbo, pati yung pang round 3 mo kay J. King na iwan mo. Sabagay, ano nga namang aasahan nyo sa mga hambog lang napatpatin? Mahilig yata to sa malalamig kasi mukhang kulang yung kinakain. Yan ang huwag nyo gagayahin. Ganyan na papalapag laging madaling araw na kung matulog, kakanood lang ng O-Shopping. Pero bago pa to mapunta sa akin, sinira na ni J. King to. Kung naparito ka nga para ayusin, sige yayariin ko. Layon King ka lang puno. Layon ng agwat mo sa akin, ikaw ngayon ang alipin ko. Dahil ako'y layon din at mas maghahari pa rin ang layunin ko. At yun ang talunin to. Pagpanaw mo, itataga ko sa bato. Para sakto, nagawa ko na rin yung lapida mo. Pero galing daw sa pagkabigutong leon, kaya gutom to ngayon. Sabi ka nang lapain ako. Pasensya, wala akong hilig mag-alaga ng hayop. Di ako magpapakain sa'yo. Mas maganda yung ginamit na schema ni Mot. So sa tingin ko, nabibigay ko na kay Mot yung laban na yun. Yung first round. Usay? Tangina. Yo, may gagawin lang ako sa bagay na kung saan si Fang sa hilig. Huwag mo na sulitin ang buhay, huwag kang tumingin sa paligid. Di ba magaling na insomnia mo? Magaling na insomnia mo, di ba? Ang linyang yon ay hindi mo inisip, sige matulog ka ulit mo, ito ang simula sa masama mong panaginip. Tutal, kamukha mo naman siya nung bata pa siya, mapapaniginipan mo ikaw si Chito Miranda. Oo talaga. Chito Miranda na walang halaga, mawawan hit. Kumpo lang kita sa pagpaslang. Pagsali mo dito, sayang lang. Para sa'yo, 1 taong kailangan. Ako, 3 araw lang. Ay mali, 3 rounds lang pala. Kaya itatali ko sa liig mo yung strings ng gitara. Habang papanoorin mo kami ng nere mo sa kama, di ko na kailangan magharana, maniwala ka sana. Nasakit, mas dodoble bro. Magbibideo din kami, tas ikakalat ko sa publiko. Kaya malabong, katuka. Para sa'yo, puta ko magiging problema mo. Pari ko, ayaw mo na sana akong pilitin panghinto. Kasi gusto kong ituloy ang hindi mo pagising. Ang dakilan kung ba't makikita mo si Buloy, magiinuman na kami habang nakaburol ka na makimbing. Sobrang saya ko kasi pangarap lang kita. Nasa lupa inibing. Pinatay ko si Mot bilang Chito Miranda. Si Chito Miranda ginawa kong Mot. Teka lang, yun yung punchline. Mukhang walang nakakaalam. Nangyayari yon habang tulog ka, kaya di mo masyadong ramdam. Sabi ko, pinatay kita bilang Chito Miranda, kaya naging Moth na lang na nagpaparamdam. Isang insekto ka na lang. Bars yun, ang ganda ng pag-aagawa ng storytelling ni Fangs. Kasi pag ang tao namamatay, nagiging paro-paro, di ba? Pag yung paro-paro, parang sinasabi natin, nandito yata yung kamag-anak mo, magulang mo. Kasi para silang paro-paro na nagpaparamdam. Yung moth, isang uri yun ng butterfly. Di ba? Yung moth. Tuloy natin, guys. Napakahusay na pagkaagawa ni Fangs. Very intricate yung format na yun. Nabaril si Moth doon. Tuloy natin. Isang insekto ka na lang. Teka lang. Insekto, nagpaparamdam? Tanong ko lang kanino. Nasilaw ka sa ilaw ng flip top kasi kala mo dito ka na magkakaanino. Sadya matigas ulo mo boy, lumapit ka sa osang tinghoy, mamamatay ang insektong to at flip top ang magsisilbing apoy. Kaya makinig kayo sa mga sulat kong pinakawalan. Kasi ang insektong to sa akin,
may kahulugan, di ba maintindihan? Mga sulat ko, pues dinabago sa akin yan, iho. Ikakagaling mo yan lahat, ako magsisilbing doktor mo dito. Teka lang, ilaw, osang tinghoy, insekto, kahulugan, doktor. Parinig muna ng palakpak. Binalay ko yung nakaraan nung si Dr. Jose Rizal may nakitang gamo-gamo na bumagsak. Okay? Yo! May sinasabi si Pangs. Ngayon alam mo na ang kwento ni Dr. Jose Rizal at gamo-gamo na makulit. Pinaranas ko na sa'yo personal mo, di mo na kailangan magbasa pa ulit. Napakahusay. Napakalinis nung ginawa ni Pangs. Yung putang inang round din, makapangyarihan. Tignan natin gagawin ni Mot. Naasar mong insekto yung pangalan ko. Ano ka, nangaasar? Eh ikaw nga pangsit, pangil na may tartar. Bago tong laban, si Sir Arik nagmensahe sa kanya. Fangs, mapapasama ka sa ahon. Eh di si Gago, ang saya. Ba't di mo nakuha? Kala ko ba pag Bisaya, madiin magbasa kasi yung akala mong mapapasama mapapasama pala. Kaya ito mga susunod kung sasabihin, sana maintindihan mo na. Sa pagkabugbog, bumagsak ka man, mag-uuwi ka ng pasa. Bagahe mo, hindi madadagdagan, pero bibigyan kita ng dala. Kwaderno mo'y wala nang pakinabang, di mo na masusulatan. Pag ako dyan ang nagbasa, di ka nga maliligaw. Pero pag umuwi kang talunan, tsaka mo malalamang wala ka na pala. Oo, simple lang yung setup, pero di nyo ba nasilip? May hipnotismong nakasingit. Bawat suntok bumabakas gamit mga salitang ikaw mismo ang nagdidiin sa isip. Samantalang sa'yo, nakakabwisit. Mga setup mong humaba sa kakapilit. Sa gulo mo gumamit ng mga titik, nagiging ines lang at inep kapag inisip. Tulad ng senaryo mo kay J. King na patungkol pa nga sa sirko. Pero nakakaaburido. Sa sobrang haba ng kwento, yung suntok tsaka lang dumating paglabas pa ng video. Pero ayon nga sa kwento, siya raw ang leon na naparito para magtrabaho sa sirko. Eh ba't nasa liga tong tanga? Kung magsisirko ka lang pala, ba't di ka kay Alan Kay nagpunta? At ang dami mo pang katangiang hayop ka. Leon na nga, minsan nagiging tuko pa. Kasi pag siluni nasa gubat, madikitin tumputa bukod sa pagiging tuko at leon. Balak mo pa yata maging tuta. Ba't di ka sumali ng Showtime? Christmas rapper, sakto ka sa portion na yung tol. Kasi pasabit-sabit ka sa paan ng bituin, nagmumukha ka tuloy, buntot ng parol. Parang Christmas light pa yung paiba-iba na kulay mo. Dahil sa ugali na di mo maiwas to. Teka, Christmas light nga, sakto, pinapaslang ko na ngayon, kaya makikita nyong patay, bukas to. At syempre, bilang pamasko, di mo na kailangan magpatawad, libre kitang pagbibigyan. Ako'y mga ngaruling sa'yo ngayong ahon, malabaron kitang jijinggelan. Ano, salbahe ba ako? At iniisip mong ikaw yung bida na mananalo? Gago, ibang klase ang sama ko. Di ka mananaig kahit nasa tama ginagawa mo. Buwelta balentong 3 kung tanda mo. Mga naganap sa entablado. Sa lahat ng nasa right side, kalaban ko lang yung natalo. Samantalang Tundayo, nag-endorso. Naghagis pa ng album ng Baon. Wala naman ngang masama doon. Talaga namang pagbasura, tinatapon. Pero sakto yung album mo. Salamin pa yung titulo. Yung isang kopya, bigay mo sa akin nang may babasagin ako pag mainit ulo ko. Pero di na to oras para magloko. Ito na yung pabali-baliktad kong hinain. Bitag na sa letra ko sinalin. Ngayon, katay ka sa pain. Kaya patay ka sa akin. Mga titik ay matalas para sa akin. Sinubukan kong pagpalit-palitin. Pamatay pa rin ang sumatotal. Nasa todo ng talim, todas tung animal. Sa tingin ko, nakuha ni Fangs yung second round. Kahit anong paggawala ni Mot, it's too much. Yung ginawa ni Fangs doon, yan, ibang level yun. Baka husay ng pagkakagawa. Kasi naggamit na siya ng reference ng parokya ni Edgar, ginamit na pa si Chito Miranda. Tapos nung pinatay niya, naging connected lahat, napakagandang routine nun. Lahat connected, napakahusay ng pagkakagawa. Kung ganun at ganun yung gagawin ni Fangs, yung buong second round ni Fangs, ang laking bagay, no? Di nawala sa isip ko. Even though nagsasalita si Mot, nakalimutan ko na yung sinasabi niya. Sa sobrang intricate at pagkakagawa doon sa second round ni Fangs, very creative, sensational yan. Phenomenal. Ganda. Yung mismong buong round niya, naging punchline mismo. Pakahusay ng pagkakagawa. Very precise.
big props kay Fangs. So sa second round, bigay ko kay Fangs. Tingnan natin yung third round. Hindi na ako magre-rebat. Di marunong tumira tong mga idol. Yaw. Di marunong tumira tong mga idol. Dami ng Bisayang nadamay sa ginamit yung rifle. Aba gusto ko kayong tulungan makahanap ng tamang angle kasi sa sobrang kapos at kulang tinamaan pati kandol. Di kayo naging patas kapatid, nilabag nyo ang Bible. Di pa marunong makipag-boxing, habol agad ay title, mas malakas kayo. Pwes wag mo kung tawagin Coco Martin tapos na ako mag-sample. Mismo si Enigma Aminadong probinsyano nagligtas sa kanya nung nagkarambol. Ano? Di ba nasa taas na kayo na mapa? Ani mo ito gatog, pero nanglalait pa rin ng mga Bisayang nagsusulat ng Tagalog. Luni, Krega, Aser, Marshall, Range, Tueng, insecure ni mga yabag, dalaran ni bulabog, palinya ako na kukutob mo palag na usa-usaho na tugdapog. Di ba? Hindi porket kami yan nasa babae, pwede nyo na kami madaya. Sa susunod sir, bigyan mo to ng laban sa Cebu. Para siya naman na magsusulat ng Bisaya, yawa! Mag-insayo kayo kung may bakanting oras kasi kayo sa gabi. Kung hindi nyo kaya mo, ibig sabihin nun, mas matalino kami. Wala akong pake kung makipagsuntukan ka sa labas. Tara, handa akong isugal ang pagiging Bisaya ko o anda may kalas kasi bad trip na ako sa ugali nyo na ang yabang madalas mo kung sino kung mamasta akala nila sila lang Pilipino sa Pinas. Kasi wala akong pakit sa pera, sir. Mas importante ang dignidad. Kaso nangyari, kumuha ka ng hayop sa gubat at binenta mo sa syudad. Kabaliktaran ng realidad. Sa Manila, pinagpipirahan ka lang puki ng ina. So paano ari, kita-kits na lang sa gubat, paglugi ka na, real talk yun, tangina ka. Ano? Kasi pagiging mayabang sa ibang... Sa paggubat, malaki yung kita nila. Nilenyo, nakaka-apekto na sa tahimik namin buhay. Kung totoo ka talaga mo, tara, maglabasan tayo ng kulay, wala nang bars. Real talk na agad ito ang tunay, malaking sampal sa pagmumukha nyo kung Bisaya, magkakampyon sa isang buhay. Ano? Paano kung bubugpugin na lang kaya kita dito mo? Wala ka namang silbi. Pero bago yun, malaki ang pasa. Salamat ko sa iyo sir na napasa. Mapangalan ko sa poster, ako'y pasa. Doon sa mga fighter, ba't ka napasa? Di na mga squatter, ito'y pasakit. Pasanin mo ang krus. Sa gitna ng mga napapasada, mga busay ako makarinig ng mga pa. Sa kalye, pasa. Sagasaan kita sa kalye, dagdag traffic ka pa sa kalye. Tapos bubugbugin ka ng mga pasa. Pero sa kalye na malaman mo ang kahulugan ng pasa. Sa kalye ako may bomba na rebelde. Kaya patay itong pasaway at ignoranting naligaw. Wala magawa tong presidente sa pasabog na parang bami sa Davao. Ba't ka pa napasali kung di ka marunong? Kung pa sa Bisaya ako'y pinakamarunong. Lecheng hawa ako'y ihasol pa sa dudong. Pisting yawa, suntukan sa pasto. Kaya pasapasapasahan pa sa lubong. Ingatan mo lahat yan. May kahulugan yan na para bang tato. Mot, nagmukha kang si Enigma sa daming pasamong natamo. Apno, hindi to San Juan. Magiging Pasig na lugar to. Ako may-ari ng Juanitos Mot, kaya bugbog ka sa barko. Wala akong pake kung matalo. Importante, nagkapangalan. Ba't ba ako gagamit ng lakas kung di naman masyado mabigat ang kalaban? Okay. Pag magaan, gagamit ng lakas. Pinagtanggol niya yung Bisaya. Ang alas pa ng ending. Kaso lang narinig ko na yan, Vuelta Balentong 3, yan yung mga linyang di mo nagamit kay J. King. Ilan sa mga laban niya sa gubat, laging mahaba mga rounds netong abusado. Yun ay uri na wala sa tamang oras, dapat pinapakyo ka ng tao. Kasi pag nasa hometown, yung advantage, ginagamit mo masyado. Pero kahit lumagpas ka na sa saktong oras, di ka pa rin matawag na pasado. Kapag oras mo na, sana nga matodas ka na gago. Sobrang adik mo sa oras, kala mo relo si JB Casio. Ngayon, di na magtatagal pa tong masamang damo pag sa oras ko sinakto. Parang dalawang kamay ng relo, parehong nakasentro, nasa 4. Ngayong sinet up, kita sa oras, maalarma ka na sa babalako. Yumukukat, magbigay ng galang tulad ng may relo sa braso, wala kang tangklis na estilo. Dumodouble time ka lang sa paggamit ng segundo. Sa tigas ng ulo, pag eto nag-wait a minute, yung kaping mainit, malamig na siguro. Pero paano nga ba natitiis ng tao makinig sa mga haba mong rounds kahit wak?
Inaabot ka ng siyam-siyam para kang tang, dinaig mo pa yung 8 o'clock. Kala mo, mga tira mo pasok, at ikaw yung nangunguna sa mga nanonood. Magmumukha nga akong nasa likod pagkat pang chase down black ang bawat rounds kong kasinod. Malachito Miranda daw tumot. Kaya nga one hit combo kung tumumbok. Pati si EJ Power napasabi ng binoto ko si Mot kasi kada punch niya may suntok. Tapos si Pangs, Shit, nagamit niya pa si EJ Power bilang props. Napakahusay nun. Tuloy natin. yung kinugkop lang na leon para sa sirko, nagbibigay Nabaril si dun, si Fangs. Puchang, tuloy natin. kay aliw sa tao. Pagdating sa hanap buhay, magkaiba tayo. Ako yung job ko nasa punchline, panoorin mo ako magtrabaho. Kasi pag kumayod na ako, madalas di na naiisip yung oras ng pagkain. Pero kung ikaw nga si candlelight dinner, tawagin mo kung lunch break, panis ka na pagdating sa akin. Kaya yung TF, gusto ko sanang paagain. Cash advance na kung sakali. Tutal sa payat mo na yan, mukhang di rin naman ako mahihirapan na bumali. Ano, nakakapagod ba yung biyahe? Ba't pumunta ka pa tol? Nagipit pat naghabol, sana nag-isip pongger ka na lang na mas piniling mag-awol. Dahil anumang layo ng marating, pang mababang halaga lang ang yung galing. Tulad niyan, lumalaban ka na sa Manila, pero pang provincial rate ka pa rin, di mabahilig ka sa overtime. Di ka ba napapagod? Ngayon sa akin ka pa pumasok, pues sariling dugo mo magiging sahod habang lieg yung kinakakot. Kaya permanenteng pahinga yung kontrata mo sa liga, mapifinish na dahil imbis na isang araw lang yung rest day mo, magiging in peace na. Kaya wala nang halaga, wag ka nang umasa pa sa back pay. Ikaw yung bonus ko ngayong last day. Tinrabaho ko yung 12 months bars, ikaw yung binigay na 13th month pay. Utang ng rhyme scheme niya, nabaril na naman siya. Si Fangs, utang ina. Alam mo naman yan. Tuloy natin. Kaya salamat sa'yo bilang regalo. Sa tulad kong di nagpatalo sa pagsusulat, naging banat na empleyado. Di ko porte ang housekeeping pero hilig maglampaso. Basta ako, employee of the year buong taon, naging malinis magtrabaho. Yung third round, bibigay ko kay Mot. Napakagandang laban na to. Putang ina. One of the best battle na napanood ko. So, first round, bigay ko kay Mot. Yung second round, bigay ko kay Fangs. Yung third round, classic na bigay ko na kagad kay Mot. Napakagandang laban. Dikit na masyado yun. Yung sa akin, talaga, kung very sa technical lang natin na gagamitin, kung textbook, panalo si Mot. Pero yung creativeness at kagalingan ng performance ni Fangs, pwede maka-apekto yun sa judging. Kasi sa point na yan, ano na yan parang judges preference. Pero kung technical tayo at doon tayo sa mismong textbook ng pagbabattle, susuriin lahat, automatic yan, Mot. Ayan, third round. So sa tingin ko ang panalo si Mot, which is obvious naman. Para sa akin, sa third round, napakahusay ng pag-aagawa. Pero big props kay Fangs, dapat lumaban pa siya ng lumaban. This is 7 years ago. Nag-improve naman siguro si Fangs ngayon. Tuloy natin. Napakahusay, unbelievable. Round 7, Fangs versus Mot. Magingay, isang beses para sa kanilang pareho. Tangina, 30 minutes lang guys. 30 minutes, ganun kabilis. Ang galing. Punto per punto, wala na akong ma-explain dahil napakahusay ng pag-aagawa. Madaling maintindihan, madaling magamay, which is 7 years ago. Napakahusay ng paggamit nila ng words. Mahusay si Mot, mahusay pa si Fangs. Pakahusay. Sa tingin ko, sa kagalingan, parehas pa sila ng level dito. Galing si Fangs. Big props kay Fangs. Tuloy na. Pakahusay. Unbelievable. At yun yung mga laban na panalo tayong lahat. Yep. Yun. Pero boto numurado, 5-0 para kay Mot. Deserve yun ni Mot. Tingnan natin kung makakapag-promote pa sila. Shoutout nga pala sa wala kasing kopya, pero shoutout kay Tatay Maweng sa mga kasama. Ibigay niya sa Thailand, kay Master Sanctus. Hindi sa lahat ng mga tropa, nakasensya na. Salamat. Kaya
lang pala guys, sa tingin ko wala nang shoutout si Fangs, but other than that, napakaganda ng laban na yun. Bibigyan ko yun ng 10. Napakahusay ni Fangs. Ako yung nabigla sa ginawa niya. Nakita ko siya sa laban na 2-2 eh. Pero hindi ko alam na may laban pala siyang ganyan. Napakahusay ng pagkakagawa ni Fangs. Ang galing, very may pride, you know. Very cocky. Maganda yung pinakita niya dyan. Isa sa mga the best highlights na pwedeng ipakita ni Fangs. I'm pretty sure proud siya sa laban na yan. Ganun pa man guys. Maraming salamat kung nagustuhan nyo. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe, like, share yung video natin. At sana nagustuhan yung reaction video. Kung may nasabi man ako hindi maganda, kayo na bahala magpasensya. Bibigyan ko siya ng 10. Galingan nyo sa lahat ng bagay na gusto nyo sa buhay nyo, sa pamilya, mga kaibigan nyo, mga tao na kapaligid sa inyo. At tigil sa lahat. Magdasal kayo palagi. Plan motive nga pala ng Google Pro. Ingat kayo lahat dyan. Peace out.